So mga tol, alam na nga po ng karamihan na naganap na po kahapon ang unang paghaharap ni Ryan Garcia at WBC Welterweight World Champion Mario Barrios sa kanilang ginanap na press conference. Makikita nga mga tol ang advantage ni Barrios. Mas matangkad po kasi ito kay Ryan Garcia. Pero napansin pala dyan ni Ryan Garcia na kaya pala ang tangkad masyado ni Barrios sa kanya. Nakaboots pala ito. Tinuro nga po ni Ryan Garcia mga tol yung suot-suot ni Barrios na boots. Ilang inches din po kasi yung taas ng boots ni Barrios. Kaya parang sobrang tangkad nito kay Garcia. Ayon naman kay Garcia, wala daw problema yan. Kung gaano daw kasi katangkad si Barrios, mabigat daw ang pagbagsak nito. Sinabi din ni Garcia mga tol sa isang report na inanakaut daw niya itong si Barrios. Samantala, kung matatandaan, muntik na din po maglaban dati si Ryan Garcia at bata ni Manny Pacquiao na si Isaac Pitbull Cruz. Hindi lang po yan nagmaterialize, pero hanggang ngayon, isa pa rin sa target ni Pitbull si Ryan Garcia. Binunyag nga po ng presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons na 3 umano ang target ni Pitbull. Kabilang na dyan si Ryan Garcia. Ang mga 3 pangalan nga pong binanggit ni Sean Gibbons ay sina Ryan Garcia, Tank Davis at Dalton Smith. Pero ang priority umano nila si Ryan Garcia at Tank Davis. At kung manalo daw itong si Ryan Garcia kay Mario Barrios at maging isang ganap na WBC Welterweight World Champion, binunyag ni Sean Gibbons na aakyatin daw ni Pitbull si Ryan Garcia sa welterweight division. Wala daw problema kay Pitbull mga tol kahit na siya yung umakyat ng division. Sa ibang banda naman mga tol, inilabas na po ang mga nominees sa BWAA Fighter of the Year. 5 nga po dyan ang kumakandidato bilang Fighter of the Year sa Boxing Writer Association of America. Yan po ay sina Dimitri Bivol, Terence Crawford, Naoya Inoue, Bam Rodriguez at Rene Santiago. So tingnan natin mga tol kung sino sa 5 ang tatanghalin bilang Fighter of the Year. Sa iba pang balita mga tol, dahil tapos na po ang laban ni former 3 Division World Champion General Casimero kay Japanese Tomizuki noong December 27 sa Japan, kung saan tinapos lang po ni Casimero ang hapon sa loob ng round 5. Inilabas na nga po ni Casimero mga tol ang naging sparring niya sa paghahanda niya sa laban kay Tomizuki. Si Mark Sabang nga po ang stablemate ni Casimero mga tol. Sa ipinakita nga pong video, halos sumuko na po ang ka-sparring ni Casimero nang paulanan niya ito ng mga body shot. Sumakit nga po ang katawan ni Sabang mga tol. Huminto muna ito at huminga na malalim. Ganun pa man, tinapos pa rin po ni Sabang yung round 2. Pero mapapansin mga tol na pigil na ang mga suntok ni Casimero dahil nakikita niya siguro na nasasaktan ang ka-sparring niya. Kaya pala noong makalaban na ni Casimero ang hapon na si Tomizuki, hindi tumagal kay Casimero. Knockout ang sinapit ng hapon. Insayado po kasi si Casimero. Ika pa nga po sa isang post ni Casimero, basta daw kapag siya na ang nasa ring, hindi ka daw talaga aantukin.